mas pigtingin pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang presensya sa mga karagatang sakop po ng Pilipinas. Ito kasunod ng isa na namang insidente ng pangaras ng mga barko sa West Philippine Sea ng China sa gitna ng Maritime Patrol doon. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita live. Clazel. Aljo, nakapagtala ng bahagyang pagbaba sa volume ng nahuling isda dyan sa West Philippine Sea. Kaya naman puspusa na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maitaas pa yung kapasidad ng ating mga mangingisda na nangingisda sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang, 2 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang binuntutan ng barkong pandigma ng China habang nagsasagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Tinutukan naman ng laser ang eroplano ng ahensya habang nagsasagawa ng domain awareness flight. Ilan lamang yan sa mga insidente ng panggugulo at panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may epekto ang geopolitical tension sa produksyon ng isda sa West Philippine Sea. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 101,000 metric tons ang nahuling isda sa West Philippine Sea sa unang 6 na buwan ng 2024. Halos 7,000 metriko toneladang mas maliit kumpara sa 108,392 metric tons na karang taon parehong panahon. Bagay na hindi ipinagsasawalang bahala ng BFAR. Geopolitical situation, which we can say na that's one of the reasons. Meron din mga ibang rason like yung pagtaas ng fuel, pati rin itong El Nino na dumaan na kung saan naka-apekto dun sa migration pattern ng mga isda. We don't intend to actually ignore this fact na nag-decline. Significant po ang contribution ng West Philippine Sea sa overall production ng ating national production. So we are taking this seriously. Paiigtingin pa ng BFAR ang presensya sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Isang 50-meter steel multi-mission offshore vessel at isa pang multi-purpose refrigerated cargo vessel na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos ang target bilhin ng ahensya. Higit 665 million pesos naman na halaga ng mga bangka at iba pang gamit sa pangingisda ang bibilhin at ipamamahagi ng BFAR para sa Layag West Philippine Sea Program na layong itaas ang kapasidad ng mga mangingisda sa ating teritoryo. The government has exhausted all the necessary efforts to actually address the issue, and di po kami titigil para magpatupad ng mga programa na mas makakatulong po para sa ating mga mangingisda. As far as improving our capacity in terms of monitoring, control, and surveillance. At maliban dyan, ang ibang mga floating assets natin ay may multi-mission purpose. Gusto rin natin silang magamit for livelihood development. Sa kabila ng sitwasyon sa West Philippine Sea, tiniyak ng BFAR na nananatiling sapat ang supply ng isda. Naging sufficient naman ang supply dito sa Metro Manila at hindi naman ito naka-apekto sa presyo, taking into account na ang ating bansa naman ay marami talagang pangisdaan. Hindi lang naman sa marine ang ating source ng isda natin, kundi nanggagaling din siyempre sa aquaculture. Aljo, sa huling quarter ng 2024, inaasahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bahagyang mababawasan na ang supply ng isda dahil na rin sa ipatutupad na closed fishing season sa ilang mga karagatan sa Pilipinas gaya halimbawa sa Davao Gulf, Zamboanga at Palawan. Pero pagsisiguro ng BFAR, mananatiling sapat ang supply dahil sa parehong panahon, inaasahan ang pagdating ng mga imported na isda na inaprobahan ng ahensya. Aljo? Clazel, hindi naman nakikipagkompetensya ng mangisda ang China sa atin, sa ating mga mangingisda Pilipino dyan sa WPS?
Aljo, batay kasi sa mga report na nakakalap, isa sa mga ginagawa nga ng China ay yung poaching. At ito ay nagre-resulta ng overfishing. So, posible itong makaapekto nga dun sa supply. So, hindi man directly nakikipagkumpetensya, no? Pero yung mga activities naman ng China ay nakakaapekto sa produksyon natin. Aljo? Maraming salamat, Lizel Pardilla.